241. Hindi nagtagal, dumating ang pulis, at dinala si Cherry at ang matalik niyang kaibigan sa isang sasakyan ng pulis. Dinala ni Lance si Sally pauwi, pareho silang may palpitations, ganitong bagay, hindi na mauulit. Sa sandaling ito, sa paliparan ng lungsod ng London, lumabas ng paliparan ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malamig na mukha. Ang lalaking ito ay sinundan ng isang babaeng katulong. Sabi ng babaeng katulong, "Loach, humanap ka muna ng hotel na matutuluyan, ang pagkatalo ng Dark Warrior ay hindi madaling mahanap sa maikling panahon." Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na may malamig na tingin, "Sa pagkakataong ito, kung hindi ko papatayin ang Dark Warrior, ako, si Loach, ay hinding-hindi aalis." Dark Warrior? Kung magtatago ka sa buong buhay mo, maghihintay ako. Para sa iyo sa lungsod ng London sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Pagkatapos sabihin iyon, lumakad ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may walang katapusang galit sa kanyang mga mata. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay ang assassin ng Skeleton Organization, si Codename Loach, na may rango ng martial arts na 62 dagdag, at ang sikat na platinum assassin ng Skeleton Organization. Sa pagkakataong ito, sinadya ni Codename Loach na pumunta sa London City para pumatay ng isang talunang pula. Alikabok na nagdudulot din ng kaguluhan sa Killer World. Sa bahay ni Edward. Si Yvonne at Edward ay nakaupo sa sala habang nag-uusap at nanonood ng TV. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Yvonne, at nang tingnan nito, mula sa kanyang nakatatandang kapatid. "Hey! Senior brother!" Si Yvonne ay abala sa pagpulot nito. Ang unang website na Consyo8.net. "Yvonne, may malaking mangyayari sa London City." Ibinuko ng senior brother ni Yvonne ang kanyang bibig at sinabing may malaking mangyayari sa unang pangungusap. "Senior brother, anong malaking bagay ang mangyayari sa London City?" Natarante si Yvonne. Ang pinakabagong balita sa Killer World, ang Skeleton Organization Platinum Killer Loach, ay pumunta na sa London City upang maghanda na paksay ng Dark Warrior. Ang bagay na ito ay nagdulot ng lubos na kaguluhan sa Killer World. Nanginginig ang katawan ni Yvonne, dumating na ang Platinum Killer sa London City, Platinum A. "Yvonne, inaasahan na maraming killer sa industriya ang darating sa London City sa mga susunod na araw, pupunta rin ako dito, anyway, katapusan na ng taon, isipin mo na lang na pahinga." "Good, tawagan mo ako kapag nakarating ka na." Pagkababa ng telepono, nakita ni Edward na nanginginig ang mukha ni Yvonne, abala sa pagtatanong, "Yvonne, anong nangyari?" "Uncle Song, may malaking nangyayaring muli sa London City. Ang Skeleton Organization, Platinum Killer Loach, ay narinig na pumunta sa London City upang maghanda na paksay ng Dark Warrior. Ang bagay na ito ay nagdulot na ng kaguluhan sa mundo ng mga killer. Natatakot ako na maraming mamamatay na darating sa London City sa mga susunod na araw para sumali sa kasiyahan. Ang aking nakatatandang kapatid na lalaki ay nagpaplano din na pumunta sa London City upang magsaya, kasama ng makita kung ano ang takbo ng Platinum Killer upang lipulin ang Dark Warrior." Nagulat si Edward, papatayin ng Platinum Killer ang Dark Warrior. "Well, Platinum Slayer, na may martial arts level na hindi bababa sa 60, sa pagkakataong ito, natatakot akong mamatay ang Dark Warrior." Medyo nag-aalala si Edward Song, ang Dark Warrior ay isang taong hinahangaan niya. Umuwi sina Lance at Sally, naligo, at bumalik sa kani-kanilang kwarto para matulog. Isang gabing walang salita. Sa bahay ni Elsa, si Elsa ay mga 1 AM nang tuluyang naayos ang 9 nights of tendon sa kanyang katawan. Umakyat si Elsa, pumasok sa banyo, at binuhusan ang sarili ng mainit na tubig, patuloy na inaalala ng kanyang isipan ang eksena kung saan nakita ng Dark Warrior na hubot-hubad siya, at kung paano siya pinauwi ng Dark Warrior habang palihim na ibinabahagi sa kanya ang panloob na enerhiya. Para hindi siya nilalamig. Dahil sa mga pangyayaring ito, hindi malilimutan si Elsa. Kinabukasan, nabawi ni Elsa ang kanyang dating kakisigan, bago siya pumasok sa trabaho sa Public Security Bureau, tumawag ang direktor. "Hoy,
Chief, anong problema ng madaling araw na hanapin ako? Sa telepono, sinabi ng direktor, si Kapitan Shu, sa mga araw na ito, ay pansamantalang ibinaba ang pag-aresto sa pagkatalo ng Dark Warrior at pagpatay sa paliparan, at ipamahagi ang mas maraming puwersa ng pulisya upang maiwasan ang kaligtasan ng mga mamamayan ng lungsod ng London. Chief, ano ang nangyayari? Bakit bigla ang kailangan ng karagdagang seguridad para sa publiko? Nagtataka si Elsa. Narinig ko na ang isang grupo ng assassin, ang Platinum Killer, ay dumating sa ating London City na may layuning dumiretso sa Dark Warrior. Ang bagay na ito ay nagdulot ng kaguluhan sa mundo ng mga assassin, at narinig ko na maraming mga assassin na walang ibang nagagawa. Do ay pupunta rin sa London City upang makiisa sa kasiyahan. Hindi magandang bagay para sa napakaraming mga pumatay na dumagsa sa lungsod ng London, kaya mas bigyang pansin ang pagpigil sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagulat si Elsa, ang Platinum Killer ay dumating sa London City. Huwag kang pabaya, Platinum Killer, balitang-balita na ang pinakamasama sa kanila ay nasa ika-60 na antas ng martial arts, kahit na hindi ka maaaring magkatugma. Mayroon ding maraming mga mamamatay na bumubuo para sa kasiyahan, bamaha sa London City ng sabay-sabay, hindi alam kung gagawin nila ang London City. Umaasa ako na sa pagkakataong ito, ang tinatawag na Platinum Killer ay talagang makapatay ng isang taunang Dark Warrior at malutas ang problemang ito para sa ating pulisya. Chief, huwag kang mag-alala, papansinin ko ito. Ibinaba ni Elsa ang telepono, hindi alam kung bakit, biglang nag-alala na ang Dark Warrior ay mamatay. Biglang sinampal ni Elsa ang sarili at pinagalitan, nag-aalala talaga ako na mamatay ang Dark Warrior, pulis ako ng bayan, paano ako mag-aalala sa isang kriminal, kung ang Dark Warrior ay mapatay, niresolba nito ang gulo ng pulis, dapat abangan ko ito Gayunpaman, nang maisip ni Elsa ang tungkol kagabi, ang Dark Warrior ang nagligtas sa kanya, at sa harap ng kanyang magandang tukso, hindi man lang siya nilabag, at nagdala din ng panloob na puwersa upang magpainit sa kanya, napakaraming bagay, tila ayaw ni Elsa na hayaan siyang mamatay sa loob. Ang puso ni Elsa ay tila nag-aatubili na hayaan siyang mamatay. Kung siya noon, hinihiling na sana niyang tuluyang mawala sa mundong ito ang Dark Warrior. Si Lance ay nakaupo sa silid-aralan ng dalawang lalaki sa unahan ang nag-uusap. Narinig mo ba sabi-sabi, may isang Platinum Killer, na pumunta sa ating London City para lipulin ang Dark Warrior, kumalat ang bagay na ito sa London Window, at pinalakas din ng mga pulis ang seguridad sa London City. Siyempre, ngayon lang ito naririnig. Tumibok ang puso ni Lance nang marinig niya ang talakayan ng mga lalaki sa harapang hanay. Ang Platinum Killer. Kinuha ni Lance ang kanyang telepono at pumasok sa forum ng London Window para tingnan ito. Oo naman, ang London Window Forum ay may maraming katulad na mga post. Mamamatay ka ba sa isang pagkatalo? Sana mabuhay siya, nakakahiya kung mamatay siya. Marami sa mga taong nagpo-post sa Window of London ang nagnanais na ang Dark Warrior ay hindi mamatay. Ngunit makikita na ang lahat ng mga post ng London Window na tumatalakay sa bagay na ito ay may tensyon na tono, ang Dark Warrior ay marami ng tagahanga sa London City, at bilang fan ng Dark Warrior, ang pinakamalungkot na bagay ay ang makita ng isang mag-post tungkol sa isang taong paparating upang patayin ang Dark Warrior, o ang balita ng pulis na masiglang inaresto ang Dark Warrior. Sa ngayon, sa opisina ni Edward, tila wala sa mood si Edward para sa trabaho sa opisina at palaging ni-refresh ang kanyang telepono upang makita kung may higit pang impormasyon tungkol sa Dark Warrior at Platinum Killer. Siyempre, mayroon ding mga tao na hindi kapani-pani walang nasasabik sa oras na ito. Sa bahay ni Yuan, tumatawa si Liao Buffalo. Yung turtle egg ng Dark Warrior, I told you na sooner or later, may darating na mag-aalaga sa kanya, now see. Sa tabi niya, si Harry ay abala sa pagsasabing, Uncle Liao, itong Platinum Killer, codenamed Loach, ay kinikilalang sikat sa Killer World ang kanyang martial arts level, na chismis na umabot sa 62. Ang presyo para sa isang Platinum Killer na tulad nila ay hindi bababa sa 200 milyon.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang Platinum Killer ay personal na dumating sa London City upang lipulin ang Dark Warrior. 242. Nagtanong si Yuan, may nag-alok ba ng reward para makapatay ng Dark Warrior? I checked. No. Codename Loach. This time parang libre, hindi ko alam kung ano ang dahilan. Tumawa si Shelton, ano pa man ang dahilan, hanggang sa masira ang Dark Warrior. That Dark Warrior, huling beses na gumastos ako ng $60 milyong para umupa ng isang tao na pumatay kay Lance, ngunit ang mamamatay na iyon ay nalpol sa sandaling siya. Dumating sa lungsod ng London, na naging sanhi ng pag-anod ng aking $60 milyong. Umaasa ako na ang Platinum Killer na ito ay magagawang walang awa na paksain ang Dark Warrior, itong itlog ng pagong, kapag naiisip ko ang lumulutang na $60 milyon, nagagalit ako. Si Yuan ay abala sa pagsasabing, nariyan din ang bagay na ako ay sinampal sa ulo ng baboy. Sa maraming lugar sa lungsod ng London, lalo na sa mga karaniwang mas masasama, inaasahan nilang makita ang isang napakalakas na Platinum Killer na darating upang patayin ang natalo na Dark Warrior. In short, may natuwa at may nag-aalala. Tinapos ni Lance na basahin ang post ni London Window at nahulog sa isang estado ng pagmumuni-muni. Sa loob-loob na sinabi ni Lance, narinig ko noong pinatay ko ang Blood Infant noong huling pagkakataon na ang kapatid ng Skeleton Organization Killer Bloodman, si Mud Loach, ay hahanapin ako sa napiling araw, ngunit hindi ko inaasahan na darating ito ng ganoon. Mabilis. Itong codename na Loach, na may ranggong martial arts na hindi bababa sa 60, hindi ko alam kung kakayanin ko. Hindi alam ni Lance kung gaano siya karaming mga antas, pagkatapos ng lahat, si Lance ay hindi nakalaban ng isang eksperto sa antas 60. Ang pinakamalakas na kalaban na nakatagpo ni Lance sa ngayon ay si Elsa. Sa Public Security Bureau, sa ngayon, si Elsa ay nag-oorganisa ng isang pulong sa pulisya. Sa pagkakataong ito, ipinaliwanag ng direktor, na isinantabi ang pagkuha sa Dark Warrior, ang pangunahing proteksyon para sa kaligtasan ng mga mamamayan ng London City, sa napakaraming mamamatay na bumubuhos sa lungsod ng London, ang pagprotekta sa kaligtasan ng mga mamamayan ay higit na mahalaga kaysa sa paghuli. Isang talunin ng Dark Warrior. Lahat, nakinig ba kayo sa lahat ng mga gawaing itinakda? Natatakot ako na ang tinatawag na Platinum Killer ay hindi aalis hanggat hindi niya napatay ang Dark Warrior, kaya't huwag tayong maging pabaya. Sabi ni Elsa. Isang pulis ang nagtanong, Team Shu, ito ba ay Platinum Killer, mas malakas kaysa sa inyong lahat? Level 55 pa lang ako, at talagang mas malakas ako kaysa sa akin. Elsa daw. Sa isa sa mga silid ng hotel sa London City, nakatayo sa harap ng bintana ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na umiinom ng tsaa, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kalye sa ibaba. Sa likuran niya, ang kanyang babaeng katulong ay umakyat mula sa kama at niyakap siya. Sinabi ng nasa katanghaliang gulang, kapatid ko, ang namatay sa lungsod na ito, tila naririnig ko ang patay na espiritu ng aking kapatid, na sumisigaw sa lungsod. Tanong ng babaeng katulong, Loach, paano mo planong patayin ang isang taunang Dark Warrior? Narinig ko na kahit ang mga pulis ng lungsod na ito ay hindi siya mahuhuli. Humanap ka muna ng paraan para akitin siya, katulong kita, at kahit isang top hacker, kung bibigyan ng sapat na oras, dapat makahanap ka ng mga bakas, hindi ako naniniwala na ang Dark Warrior ay makakaalis ng no. Bakas. Mabuti. Ibinaba ni Lance ang kanyang telepono, kahit na hindi alam ni Lance kung ang Platinum Killer ay malakas at maaaring manalo, hindi ito inilagay ni Lance sa kanyang puso. Kung tutuusin, sa isang taong dating likas na eksperto, kahit na level 60 or 70 ka, uod ka pa. Kahit na ang lakas ng kasalukuyang katawan ni Lance ay hindi pa umabot sa level 60, sa kanyang kaalaman, hindi siya kayang patayin ng isang district level 60. Sa sandaling iyon, tumawag ang maliit na hacker beauty. Kuya Lance, may gustong pumatay sa'yo. Alam ko na. Sabi ni Lance. Kuya Lance, ako lang. Ngayon lang nalaman na ang isang hacker ay nahack sa sistema ng trapiko ng London, at dapat na sinusubukang alamin kung ano ang iyong ginagawa,
ang kabilang panig ay tiyak na dadaan sa buong lungsod ng London, anumang pagsubaybay sa pagsisiyasat, kabilang ang mga tawag sa cellphone ng mga dumadaan at iba pa. Hacker. Hacker. Akala ko platinum killer ang pinag-uusapan natin. Nasaan ang hacker? Hacker? Brother Lance? Hindi mo alam ang tungkol dyan? Sa pangkalahatan, ang mas advanced na mga assassin ay magkakaroon ng hacker sa kanilang tabi, kung hindi, wala kang mahahanap kung pupunta ka sa isang kakaibang lugar para sa isang misyon. Kung may hacker kang tutulong sa iyo, kahit saan ka magpunta, nasa gitna ka ng kawalan. Di ba madalas din akong tumulong kay Ate Chi? Oh, kamusta naman ang hacking skill mo? Hoy, hindi ko sasabihin sa iyo. Sige, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang naririnig ko, makikita ko kung gaano kalayo ang nabaligtad ng hacker na iyon, tingnan kung gaano siya sanay, at makipaglokohan sa kanya. Ang maliit na hacker excited na ibinaba ni Beauty ang telepono. Sa sandaling ito, sa silid ng hotel, ang babaeng katulong ng Platinum Killer, ay nag-set up ng isang profesional na tool sa pag-hack, nagsimulang maghanap ng pagkatalo ng Dark Warrior, London City, anumang sulok ng lungsod, hanggat mayroong isang network, walang lugar na hindi niya mapupuntahan. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang natuklasan ng babaeng katulong na ang ilang mga code na kanyang isinulat ay binago. Nagulat ang babaeng assistant na ito, Loach. No good, inaatake ako ng hacker. Ano, inaatake ka? Isa kang nangungunang hacker, sino ang maaaring umatake sa iyo? Si Platinum Slayer Loach ay abala. I don't know. Parang hindi mahina yung other party, yung ilang clues na nakita ko lang ay automatic na na-delete ng modify ang program niya, parang pinipigilan niya akong hanapin lahat ng network information. Ngumuso si Platinum Killer Loach, sinabi ko sa iyo na ang pagkatalo na ito ng Dark Warrior ay hindi gaanong simple, mayroon pa siyang isang nangungunang hacker sa kanyang tabi upang tulungan siya. Sa sandaling ito, ang ilang computer ng babaeng assistant, biglang nag-blackout. Nanginginig ang babaeng katulong, siya, bilang isang nangungunang hacker, ay nahack talaga ng kabilang partido. Tapos, sa black screen na computer, may lumabas na picture ng isang maliit na baboy, nakaturo sa kanila ang puweta ng baboy, biglang, umutot ang baboy, ang umot o na iyon ay agad na nagpauti ng screen ng computer. Galit na galit ang babaeng katulong ng Platinum Killer kaya kinailangan niyang tumalon, agad na hinaila palabas ng istasyon, pagkatapos ay ini-restart ang computer, kumaluskos at nag-type ng maraming hindi maintindihan na mga simbolo, na parang pinapalakas ang firewall, handang lumaban, at biglang, naging hacker versus hacker. Sa Palanan Middle School, tanghali na at tapos na ang klase, naghahanda si Lance na sumama kay Daylan sa tanghalian nang may dumating na estudyante at nagsabing, Master Damon, may nag-imbite sa iyo na sumama sa amin sa tanghalian. Inakala ni Lance na si Leslie iyon at direktang tumanggi, huwag na. Master Damon, siya si Yana, ang pangalawang ranggo sa Genius Expert List, hindi ka ba talaga pupunta? Sabi ng estudyante. Inimbitahan ako ni Yana na maghapunan kasama siya. Oo. Huwag kang pumunta. Tumanggi si Lance na pumunta, hindi ito tulad ng inanyayahan siyang kumain kasama niya, at nagpadala siya ng isang tao upang tawagan, kaya hindi tapat, si Lance ay hindi pumunta. Bukod dito, si Yana ay hindi kagandahan, pagpunta sa hapunan kasama ang isang pangit na babae, si Lance ay may sakit hindi kalahating interesado. Sa ngayon, sa tuktok ng hagdan, si Yana ay naghihintay kay Lance, ang kanyang mukha ay medyo nahihiya, pagkatapos ng lahat, ang unang pagkakataon na kumain kasama ang isang lalaki sa paaralan. May dahilan kung bakit biglang naghapunan si Yana kasama si Lance. 243. Sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na si Elsa si Lance ay isang mabait na tao, na may kamangha-manghang talento sa martial arts, at maaari siyang ma-in-love sa kanya. Pagsasanay sa sining. Kaya, sinabi ni Elsa kay Yana na makipagkaibigan muna kay Lance, pagkatapos ay dahan-daang mahalin si Lance sa kanya mamaya, at sa wakas ay umibig kay Lance, nang sa gayon ay hindi mawala ng kabuluhan ang pagpunta sa kanya. Sa lungsod ng London para sa isang mataas na paaralan.
Siyempre, partikular na ipinaliwanag ni Elsa na romansa lang, hindi premarital behavior, pumayag si Yana. Kaya, ngayon ang unang pagkakataon na inimbitahan niya si Lance na sumama sa kanya sa hapunan, ngunit hindi siya masyadong magaling dito, kaya hinayaan niyang tumawag ang isang estudyante, habang siya mismo, nahihiya na naghihintay sa hagdan. Gayunpaman, pagkatapos maghintay ng ilang sandali, bumalik ang estudyanteng tumawag lang at nagsabi, Yana, ayaw ni Lance na sumama sa iyo sa hapunan. Ano ba? Sobrang hinahamak niya talaga ako. Matapos tumanggi si Lance na kunin ito, pumunta siya sa tanghalian kasama silang dalawa, si Dylan, pababa sa kabilang hagdanan. Si Sally ay hindi nananatili kay Lance, kadalasan ay nasa iisang mesa siya sa tanghalian. Nang makarating si Lance sa pasukan ng paaralan, galit na galit si Yana. Lance, bakit hindi ka nagtanghalian noong inanyayahan kitang sumama sa akin? Tanong ni Yana. Pinlano ni Yana na makipagkaibigan muna kay Lance at umibig sa ibang pagkakataon, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kalala ito sa unang pagkakataon, at nakaramdam siya ng labis na hiya na hindi pa siya tinanggihan ng sinuman noon. Tumawa si Lance, bakit ako pupunta? Kalayaan ko na yata. Lance, para sabihin sa iyo ang totoo, hiniling ng aking kapatid na makipag-usap sa iyo ng higit pa at maging magkaibigan sa hinaharap, kaya't ako ang nagkusa na yayain kang sumama sa hapunan, hindi ko inaasahan na titingnan mo ako. Labis na hinahamak ako. Sabi ni Yana na may sama ng loob. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Sabi ni Lance, Yana, masyado kang extreme, ayaw ko lang makasama ka sa hapunan. Mababa lang ang tingin mo sa akin, kung hindi, bakit mo tatanggihan ang imbitasyon ko, masyado kang walang galang. Ngumuso si Lance, hindi makatwiran, Yana, ikaw ang masyadong mataas ang tingin sa iyong sarili, hindi ang iba ang minamaliit sa iyo. Kahit papaano, ikaw ang pangalawa sa pinakamagaling sa Palanan High School, kaya kung hindi ako tumingin sa ibaba. Sa iyo, hindi ba mababawasan ang tingin ng buong paaralan sa iyo? Sige, huwag kang maging unreasonable, kumain ka na ng pagkain mo, kakainin ko ang akin. Lance, kung hindi lang ako hiniling ng kapatid ko na makipagkaibigan sa iyo, hindi sana kita niyaya na kumain kasama ko. Malungkot na sabi ni Yana na idiniin na ang kanyang kapatid na babae ang nagsabi sa kanya ng ilang beses. Pagbigyan ng sarili, ngunit hindi siya nang ahas na sabihin ang ikalawang kalahati ng pangungusap ng kanyang kapatid na umibig kay Lance. Hindi nakaimik si Lance, isipin mo kung ano ang gusto mo, kakain na ako, Dylan, tara na. Lumakad palayo sina Lance at Dylan. Tinadyakan ni Yana ang kanyang paa at sinabi sa kanyang puso, ate ayaw talagang makipagkaibigan sa akin ni Lance, anong gusto mong gawin ko Ano pa ba ang sinasabi mo, magkaibigan ka muna, pagkatapos ay mahulog ka. Sa pag-ibig mamaya tignan mo siya ng ganito, ayaw pa nga niya akong kaibiganin, paano pa siya mai-in-love? Dinil ni Yana ang telepono ni Elsa. Hoy, Yanner, ano yun? Nanlumo si Yana, ate, parang ayaw ni Lance na makipagkaibigan sa akin, lalo pat umibig sa akin. Napangiti si Elsa, mahirap simulan ang lahat, hindi ka karaniwang pamilyar sa kanya, ganyan na sa una. Buti na lang mas marami kang kontak sa kanya, natatakot ako na ang pangunawa ni Lance sa martial arts ay no worse than mine, and it's good to talk to him about romance. Of course, we can talk, but we can't do anything before marriage. Medyo busy ako ngayon, hindi na kita kakausapin, maaari mong kontrolin ang iyong sarili. Ibinaba ni Elsa ang telepono, si Yana ay umaambon, hayaan siyang hawakan ito, ngunit hindi siya maaaring makipag-date sa mga lalaki Natawa si Dylan, ang Yana na iyon, na inaakala na siya ang pangalawang pinakamahusay na eksperto sa henyo, ay gustong sumama sa iyo sa hapunan, masyadong nakakatawa, huwag mong isipin kung gaano siya kapangit, iluluwaban niya ang lahat ng kinakain mo. Si Lance ay hindi nakaimik, Dylan, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon, hindi ako kumakain kasama niya dahil pangit siya, hindi interesado, wala itong kinalaman sa kanyang kagandahan o kapangitan.
Sa hapon, nagpunta muli si Sally para mag-ensayo ng sayaw, sinasamahan pa rin siya ni Lance. Kaya lang, nag-text si Bella kay Lance. Sinabi ni Bella na malaya siyang lumabas para sa kanyang pangalawang klase sa gym ngayong hapon, kaya gusto mo bang lumabas para mamasyal? Umalis si Lance sa dance studio sa pagkukunwari na sumakit ang kanyang tiyan. Si Bella ay nakaupo sa gym at masaya na makita si Lance na paparating. Si Lance at ang kanyang parehong naglalakad at nag-uusap para sa natitirang bahagi ng session. Sa hotel, ang babaeng katulong ng Platinum Killer, ang pamamaraan ng pag-hack ay ganap na natalo kay Mo. I'm sorry, Loach. Napakalakas ng teknik ng kabilang partido. I could never win against her. I can't even turn it now if I didn't stop. Fuck! Hindi nakakagulat na ang taunang Dark Warrior ay nangangahas na pumalit sa langit. Dahil iyon ang kaso, magdeklara na lang tayo ng digmaan laban sa Dark Warrior sa iba't ibang forum at news media sa London City. Tanong ng babaeng katulong, paano kung ang Dark Warrior ay hindi manggahas na tumugon sa digmaan? Dahil ang Dark Warrior ay isang scapegoat, kukuha ako ng ilang tao para bantayin siya at gagamitin ang panggigipit ng opinyon ng publiko sa London City para pilitin siyang magpakita ng sarili. Mabuti. Agad na nagpalit ng computer ang babaeng assistant at nagpost sa London Window at iba pang lugar, ngunit syempre, ang kanyang pagpost ay malamang natatanggalin ng kabilang partido, kaya natural na nawawala ang news media. Naglalakad at nag-uusap sina Lance at Bella sa stadium nang tumawag si Sarah, tumabi si Lance para sagutin ang telepono. Kuya Lance, natalo ko ang hacker ng kabilang partido, ni hindi niya maon ang computer niya ngayon. Wow! Ang galing mo! Hinahanga ang sabi ni Lance, ang munting dilag na ito, hindi pa masyadong matanda, nasa junior high school pa lang, pero ang galing niya sa pag-hack. Nakita ni Bella si Lance sa kanyang likuran upang sagutin ang telepono, medyo nawala ang kanyang puso. Hindi nagtagal, isang hindi kilalang pag-post mula sa London Window ang ipinadala. Isang pagkatalo ng Dark Warrior, ako si Loach, sa pagitan natin, nag-cross na tayo ng landas sa network. Dahil mayroon kang lakas ng loob na pigilan ang aking mga tao na hanapin ka, sa palagay ko dapat kang magkaroon ng lakas ng loob na tanggapin ang aking hamon. I think you see what I'm talking about. Bukas, the day after tomorrow, the day after tomorrow, the day after tomorrow, the time is up to you, fight me to the death, dare you. Kung sigurado ka gusto mong maging isang lumiliit na pagong, pagkatapos ay gagawin ko ang lahat para mahanap ka, alam kong makikita mo ang post na ito anumang sandali ngayon, at kung hindi ka mag-reply sa akin ng 8 PM, ipagpalagay mo na lang. Huwag kang maglakas loob na lumaban. Kasabay nito, ilang mga broadcasting station at TV station sa London City ang biglang nahack at pinilit na maglabas ng mensahe, eksakto ang mensahe ng Platinum Killer Loach na hinahamon ang Dark Warrior. Si Lance ay nasa telepono pa rin kasama Sarah, Brother Lance, sandali, ang kabilang partido ay nagpalit ng mga computer at nilusob ang forum ng London City, nagpost ng isang nangungunang post, kailangan ko bang tanggalin ito? Huwag na, pupuntahan ko kung ano ang pinag-uusapan nila after school. Natakot si Lance na maghihintay si Bella ng mahabang panahon, kaya mabilis niyang ibinaba ang tawag. 244. Nag-chat sina Lance at Bella para sa kalahating klase sa gym bago bumalik sa dance studio. Matagal ka bang pupunta sa banyo? Hindi ka ba pupunta sa banyo? Tanong ni Sally, kakaalis lang ni Lance at naramdaman ni Sally na parang hindi na interesante ang pagsasayaw. Oh, ngayon lang ako hiniling ni Bella na lumabas at kausapin siya. Hindi nag-abalang magsinungaling si Lance. Kung gayon bakit ka nagsinungaling sa akin tungkol sa pagpunta sa banyo? Natatakot akong masyado kang nag-iisip. Talagang pakialam mo na masyado akong nag-iisip. Medyo natuwa si Sally na natatakot si Lance sa sobrang pag-iisip niya, hindi ba ibig sabihin noon ay nagsimula na siyang magmalasakit sa kanya? Hindi nagtagal ay natapos na ang paaralan sa gabi. Pagka-uwi ni Lance, pumasok siya sa London Window Forum para makita kung ano ang sinabi ng Platinum Killer Loach na iyon sa forum. Agad na nakita ni Lance ang isang nangungunang post mula sa Platinum Killer.
Ang nangungunang post na ito ay kasalukuyang mayroong higit sa 2 milyong tugon na nagpapakita kung gaano ito sikat. Napakaraming tao sa buong lungsod ng London na sumusubaybay sa post na ito. Ang sabi sa post, hayaan ang Dark Warrior na tumugon sa kanya bago mag-alas 8, at hayaan ang Dark Warrior na pumili ng sarili niyang oras at lugar para lumaban hanggang kamatayan. Nang walang sabi-sabi, agad na tinawag ni Lance ang maliit na hacker na kagandahan. Sarah, sumagot ka sa isang mensahe para sa akin, ito ay, codename Loch, mamayang alas 12, Floating Pond Park, lumaban tayo hanggang kamatayan. Mabuti. Agad na naipost ni Sarah ang anonymous na mensaheng ito para kay Lance at nanguna sa post. Sa sandaling ito, sa sala, si Kent ay bumalik mula sa isang business trip ngayong hapon at ni-refresh ang mga post sa forum. Bigla, nang mag-refresh siya, nakita niya ang isang hindi kilalang nangungunang post. Loch, mamayang alas 12 ng gabi, Floating Pond Park, laban tayo hanggang kamatayan. Natuwa si Kent Brown. Sa isang hotel, biglang sumigaw ang babaeng assistant ni Platinum Killer, Maud Loch, sagot ni Dark Warrior, mamayang alas 12, magkita-kita tayo sa Floating Pond Park para sa isang duel hanggang kamatayan. I've determined that it was posted by ang hacker sa tabi ng Dark Warrior, at hindi ko matrace ang kanyang IP address. Good. Bumukas ang tasa sa kamay ni Loch nang dinurog niya ito. Matapos hayaang sumagot si Sarah, itinapon ni Lance ang kanyang telepono at bumaba. Bagamat maraming tao ang nasa sabik, si Lance ay tila hindi ito masyadong isinapuso. Uncle Leo, pabalik mula sa isang business trip. Bumaba si Lance at nakita si Kent na nakaupo sa sofa at nilalaro ang kanyang telepono, abala siya sa pagtawag. Gayunpaman, mukhang hindi ito narinig ni Kent Brown at nakatutok sa kanyang telepono. Theo Brown. Pagkatapos lamang tumawag muli si Lance ay narinig ito ni Kent Brown. Paumanhin, hindi ko narinig. Ibinaba ni Kent Brown ang kanyang telepono at ngumiti ng paumanhin. Tito Brown, ano ba kasing tinitingnan mo? Oh, mamayang alas 12, isang taunang Dark Warrior at ilang Platinum Killer, ay lalaban hanggang kamatayan sa Floating Pond Park, hindi man lang ako masasabik sa ganoong kalaking kaganapan. Sabi ni Kent Brown at kinuha phone niya para basahin ang post. Sa ngayon, sa libu-libong mga tahanan, hindi mabilang na mga mamamayan ng London ang tahimik na sumusunod sa bagay na ito. Nakaupo si Elsa sa opisina ng Public Security Bureau, tinitingnan ang sagot ni Dark Warrior, lihim na nagsabing, ang Dark Warrior ay talagang napakaayos at malinis na sumagot, at ang oras ay bandang hating gabi ngayong gabi, hindi ba't one defeated hindi ba natatakot ang alikabok sa Platinum Killer na iyon? Ganito ba kalakas ang isang taunang martial art? Sa sandaling iyon, pumasok ang assistant ni Elsa at nagtanong, Team Shu, mamayang alas 12 ng gabi, maglalaban hanggang kamatayan ang Dark Warrior at Platinum Killer sa Floating Pond Park. Tambangan sila sa malapit na mataas na lugar, humanap ng pagkakataon para patayin silang dalawa. Biglang kinabahan si Elsa, at abala sa pagsasabing, ginawa ba ng ating pulis ang ganitong uri ng palihim na pag-uugali? Team Shu? I didn't decide this on my own, ito ang utos ng director. Ang assistant ay abala sa pagsasabi. Wala nang masabi si Elsa at ikinaway ang kanyang kamay, pinalabas ang assistant. Naramdaman ni Elsa na biglang nagbago ang kanyang kaisipan, kung gaano niya kagustong suluhin ang Dark Warrior at kahit napatayin siya. Ngunit ngayon, bigla na lang siyang tumigil sa pagnanais na mamatay si Dark Warrior. Bandang alas 11:30 ng gabi, sinabihan ni Lance si Adan na manatili sa kanyang silid habang dumiretso siya sa Fuyutang Park. Pinili ni Lance ang parehong ruta gaya ng huling pagkakataon, sinusubukang iwasang makunan ng larawan ng anumang surveillance camera o recording device tulad ng mga sasakyan. Si Lance ay nakatayo sa isang mataas na gusali sa timog na bahagi ng Floating Pond Park, ang oras ay 10 minuto pa bago mag-alas 12, si Lance ay hindi nagmamadaling magpakita ng kanyang sarili, nakatayo sa mataas na gusali at pinagmamasdan ang direksyon ng ang Floating Pond Park.
Noon lang, biglang napansin ni Lance ang isang lalaking nakahiga sa bubong ng gusali, nakatutok ang sniper rifle sa direksyon ng parke. Nagulat si Lance, hindi ba ito ang maalamat na sniper? Nakasuot din ng uniforme ng pulis ang sniper na halatang pinalabas ng mga pulis. Sinabi ni Lance sa kanyang puso, Elsa, huling beses na niligtas kita kahit isang beses, at nagpadala ka talaga ng sniper para sniper ako, kahit na ikaw ay isang sundalo at ako ay isang magnanakaw, kaya huwag kang masyadong walang puso. Pinulot ni Lance ang isang panlabas na tile sa dingding at inihagis ito sa sniper na iyon ang may pag-urong. Bang! Sabay na nahimatay ang sniper na iyon. Sinabi ni Lance sa kanyang puso, kung hindi ako nagkakamali, ang pulis ay hindi maaaring magpadala ng isang sniper lang, dapat may iba pa. Tila bago ito ilabas sa Platinum Killer, kailangan ni Lance na lipulin ang sniper sa pagtambang. Tinawag ni Lance si Sarah at tinanong si Sarah na tingnan kung saang posisyon naruroon ang iba pang mga sniper. Inabot si Sarah ng wala pang 5 minuto upang malaman ang lokasyon ng dalawa pang sniper sa pamamagitan ng pagbabantay sa ilang kalapit na gusali. Dumiretso si Lance at pinatay ang dalawa pang sniper. Matapos ang lahat ng ito, ang oras ay lampas na sa 12:00. Sa sandaling ito, sa gitna ng floating pond park, nagpakita ang Platinum Killer. Sa kasamaang palad, ang oras ay masyadong apurahan sa oras na ito at walang nakatagong kamera, kaya ang mga mamamayan ng London City ay hindi mapanood ang live na broadcast. Gayunpaman, sa labas ng floating pond park, mayroon ng isang pulutong ng mga tao na nakapalibot sa parke, at ang pulisya ay humila ng kordon, na hindi pinapayagan ang sinumang mamamayan na lumampas sa kordon. Si Elsa ay kasalukuyang nakatayo sa isang puno sa loob ng floating pond park, lihim na pinapanood ang Platinum Killer na iyon. Pasado 12:00 na, at nagtaka si Elsa kung ito ba ay kasinungalingan, isang sadyang pagtatangka na asarin ang Platinum Killer. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang Dark Warrior ay lumipad mula sa malayo, lumilipad ng napakabilis, ang kanyang mga paa sa dulo ng mga puno, tila tumatalon sa pwesto, at sa susunod na segundo, siya ay magiging 12 metro ang layo. Binuksan ng Platinum Slayer ang mga mata nito. Direktang lumipad si Lance hanggang 10 metro sa harap ng katawan ng Platinum Killer. Nakakatakot na sinabi ng Platinum Killer, I'm sure your excellency is the Dark Warrior. Sabi ni Lance, ako ito, codename Loach. Sabi ng chismis na ang iyong martial arts level ay umabot na sa 60, hayaan mo akong makita kung gaano kalakas ang isang 60 dagdag level expert ngayon. Ngumuso si Platinum Killer Loach, isang pagkatalo ng Dark Warrior, pinatay mo ang kapatid kong si Bloodman, ngayon ang araw na mamatay ka. 245. Nasa iyo kung oras ko na para mamatay o hindi. Tiningnan ni Lance ang lakas ng Loach, ngunit mukhang hindi ito masyadong malakas. Ang Platinum Slayer ay naglabas ng isang espada na may swoosh. Isang taunang Dark Warrior, mamatay. Ang Platinum Killer ay sumugod, bago pa man siya gumalaw, napatay na ng espada si Lance, inihagis niya ang espada kay Lance at ito ay lumipad na parang bala patungo kay Lance. Sumimangot si Lance sa pang-aalipusta, tinangka siyang saksakin hanggang mamatay gamit ang isang espadang ibinato. Walang muwang. Naglaslas si Lance gamit ang kanyang espada, at isang walang kapantay na espada na si Chi ang bumangon. Ang espada ng Platinum Killer ay pinunit sa ilang piraso ng sword Chi ni Lance ng sabay-sabay. Si Elsa na nanunood mula sa malayo ay nagulat, ang pagkatalo ng Dark Warrior ay tila mas malakas kaysa sa kanyang naisip. Ang Platinum Killer ay natakot nang makita niya ang kanyang espada na pinunit ni Lance ng sabay-sabay, at agad na naglabas ng pangalawang espada. Ghost Wheel Flash. Biglang kumurap at nawala ang figure ni Lance, at sa sumunod na sandali, biglang lumitaw sa harap ng katawan ng Platinum Killer. Bang! Ang biglaang pagkislap ni Lance ay naging sanhi ng pagkatulala ng Platinum Killer, si Lance ay tila nawala sa kanyang kinalalagyan, pagkatapos ay direktang kumislap sa kanyang harapan, ganap na hindi inaasahan. Tandaan ang website na Konshu 8.net. Sinampal ni Lance ang Platinum Slayer at diretsong naputol ito sa lupa.
Tinapakan ni Lance ang Platinum Slayer na hindi makagalaw sa lupa at umungol. Ito ang maalamat na level 60 dagdag Platinum Slayer, at ito ay masyadong nakakadismaya. Ikaw, paano ka magiging napakalakas? Napatulala ang Platinum Slayer. Mahigpit lang ang pagbibilang, 2 galaw lang ang naghahanda para sa kamatayan, natamba na siya ni Lance, lalo na ang paggalaw ni Lance, Ghost Will Flash, ganap na hindi makapaniwala si Platinum Killer na may napakalakas na kapangyarihan ng liwanag sa mundo. Sinabi ni Lance, ikaw ay isang trash assassin at ipinapalagay mo na nag-iisip tungkol sa akin. Ang aking katapangan ay hindi isang bagay na maaari mong tingnan at ng iba pang maliliit na mamamatay tao. Codename Loach, sigurado akong nakapatay ka ng maraming tao, ngunit mula noong pumunta ka dito sa sarili mong pagkukusa, sabihin na nating papatayin kita ngayon sa ngalan ng Diyos at iligtas ka mula sa paglabas upang pumatay muli sa hinaharap. Wait! Sigaw ni Loach, namumula ang mukha, hindi niya akalain na matatalo siya sa isang kisap mata ng isang talunang Dark Warrior, ang natalo nitong Dark Warrior ay malamang na higit pa sa level 70. Gosh! Nanginginig ang puso ni Mudloach. Level 70, isang kaharian na maaaring hindi niya manggahas na isipin sa kanyang buhay. Kung alam niya na napakalakas ng Dark Warrior, sana ay dumating ang multo upang maghayganti sa kanya. Gayunpaman, wala nang pinagsisisihan. Sabi ni Lance, ano pa ang sasabihin mo? Huwag mo akong patayin, please. Pagmamakaawa ni Loach. Hahaha, nakakatuwa, nasa skit ka ba? Please, Dark Warrior? Huwag mo akong patayin? Nahirapan akong abutin ang martial strength na ito ngayon, ayoko pang mamatay. Sigaw ni Platinum Killer. Ayaw mong mamatay at naparito ka para patayin ako. Sabi ni Lance Damon. Nagsisisi ako. Walang pinagsisisihan sa mundo, tsaka mamamatay ka, dapat marami ang namatay sa kamay mo, ngayon babagsak ka sa kamay ko, it's God's will, go to hell. Sa isang iglap, natapakan ni Lance ang leeg ng Loach, at ang leeg ng Loach ay naiupi at tuluyang namatay. Matapos patayin ni Lance ang Loach, tumalon siya at nagpalipad sa isang sanga, naghahanda na umalis. Ang orihinal na akala ni Lance ay hindi pa dapat umabot sa level 60 ang kanyang lakas, ngunit siya ay higit pa sa 60, kaya, pinakinggan niya ang Loach sa isang pangalawa, hindi inaasahan na matatapos ito ng ganoon kabilis. Nakita ni Lance sa isang sulyap na sa hindi kalayuan ay nakatulala si Elsa sa kanya. Hindi siya pinansin ni Lance at tumalikod upang lumipad palayo. Isang pagkatalo ng Dark Warrior. Sa sandaling iyon, naabutan siya ni Elsa. Tumigil si Lance. Captain Shu, baka gusto mo akong panatilihin. Sabi ni Lance. Ang puso ni Elsa ay komplikado sa sandaling ito, naisip niya na ang Dark Warrior ay halos mas malakas ng kaunti kaysa sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na ang lakas ng Dark Warrior ay papatayin kahit na ang Platinum Killer sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay. Ngunit lumalabas na hindi talaga siya katugma para sa Dark Warrior. Ang panloob na hula ni Elsa ay ang lakas ng Dark Warrior ay maaaring nasa antas 70. Sa buong lungsod ng London, tinatayang kaya nito may ranggo sa nangungunang 5. Sinabi ni Elsa, Dark Warrior, hindi ako ang iyong kalaban, kahit na gusto kong panatilihin ka, hindi kita magagawang panatilihin. Kung gayon, bakit mo ako tinawag? Walang gaanong pagmamahal si Lance kay Elsa dahil inutusan niya ang sniper na tambangan siya. Ako. Hindi alam ni Elsa kung bakit niya tinawag ang Dark Warrior. Ngumuso si Lance, tinawag ako ni Kapitan Shu, natatakot ako na gusto niyang bigyan ng pagkakataon ng mga sniper sa pagtambang na labuhin ako hanggang sa mamatay. Nagulat si Elsa, paano nalaman ng isang talunang Dark Warrior na mayroong 3 sniper sa lihim na pagtambang. Ngumuso si Lance, Captain Shu, niligtas kita kahit isang beses, at ikaw, nagayos ka talaga ng mga sniper para patayin ako. Nataranta ang puso ni Elsa, at nang hindi nag-iisip, ipinaliwanag niya, ayoko. Gayunpaman, nang matapos magpaliwanag si Elsa, noon lang niya naramdaman na kailangan niyang magpaliwanag sa Dark Warrior. Siya ay isang mamamatay tao, ako ay isang pulis. Natural lang nalabo yan siya.
Ano ang paliwanag? Hindi gustong mag-aksaya ng mga salita ni Lance kay Elsa, kaya tumalikod siya at lumipad palayo. Nakita ni Elsa ang Dark Warrior na umalis at tumigil sa pagsasalita, na parang may gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Napabuntong hininga si Elsa sa loob, hindi ko alam kung kailan tayo muling magkikita sa susunod. Pagkatapos bumantong hininga, nagulat si Elsa, isa siyang pulis, bakit siya magkakaroon ng ideya na makipagkita sa hindi malamang oras sa susunod. Time. Acting as if she was looking forward to meet with a failure. Pak! Sinampal ni Elsa ang sarili para i-clear ang kanyang ulo, at sa susunod na pagkikita niya, siya na ang magpapatuloy sa pagkuha ng Dark Warrior. Gayunpaman, napakalakas ng Dark Warrior, alam na ni Elsa iyon. Hindi niya siya mahuli. Umuwi si Lance. Ang tunggalian ngayong gabi sa Floating Pond Park ay hindi na nai-broadcast ng live, ngunit ang resulta ay nalaman ng lahat. Sa London Window Forum, agad na nabunyag na ang pagkatalo ni Dark Warrior ang pumatay sa Platinum Killer na si Loach. Sa bahay ni Kent, sumigaw si Kent sa pananibik, masyadong kahanga-hanga. Sa bahay ni Edward Song, sumigaw si Edward Song nang makita niya ang resulta, Dark Warrior, please accept my knee. Napakunot noo ang asawa ni Edward at sinabing, isang lalaki nasa isang tiyak na edad, hindi nakakaalam ng kahihiyan. Sa London Window Forum, isang kaibigan ang nag-post, ang lakas ng Dark Warrior ay hinuhulaan na umabot sa level 65, sa buong London City, natatakot ako na ang nangungunang 10 ay umiiral. Biglang, lalo pang sumamba ang maraming tao. Ngunit sa katunayan, alam ni Elsa, na nandoon para makita ang tunggalian, na ang lakas ng martial ng Dark Warrior ay hindi lamang 65, ngunit hindi bababa sa 68, o kahit na 70. Inamin ni Elsa na hindi siya kalaban. Nakauwi na rin si Elsa. Gayunpaman, parang si Elsa ay napuno ng isang bagay sa kanyang isipan, ang kanyang mukha ay hindi masaya. Si Elsa ay nakahiga sa kanyang kama, ang kanyang mga mata ay nagambala, at sinabing, naghihinala siya na nag-ayos ako ng isang sniper na pumatay sa kanya, hindi ko ginawa. Napag-alaman na si Elsa ay nagtatanim ng sama ng loob dahil dito, at si Elsa mismo ay hindi alam kung bakit siya nag-aalala sa katotohanan na ang isang taunang Dark Warrior ay hindi niya naiintindihan. Kinabukasan, sumisikat pa rin ang araw, ang tanawin ay katulad ng dati, ang paaralang papasok sa paaralan, ang gawaing papasok sa trabaho, ang Platinum Killer para pumatay ng taunang Dark Warrior, parang umutot na napawi sa hangin. Nag-iiwan lamang ng isang taunang Dark Warrior na higit na katanyagan. Kabanata 246. Sa Public Security Bureau, hiniling ng direktor kay Elsa na pumunta sa kanyang opisina. Dumating si Elsa sa opisina ng direktor. Nagtanong ang direktor, alam mo ang tungkol sa Platinum Killer na pumatay sa Platinum Killer kahapon sa isang pagkatalo? Tinanggo ni Elsa ang kanyang ulo. Sabi ng direktor, yung Dark Warrior, nagawa niyang patayin ang Platinum Killer, kaya nalampasan siya ng Dark Warrior at nabalitaan ko na umabot siya sa level 65. Napakalakas ng Dark Warrior, halatang halata na ikaw ay walang kapantay sa kanya. Hindi nagsalita si Elsa at tumango. Sinabi ng direktor, nakagawa na ako ng ulat sa aking mga superior, at sineseryoso nila ang bagay na ito, at magpapadala sila ng isang eksperto upang pansamantalang kumilos bilang pinakamataas na kapitan ng Public Security Bureau. Sa hinaharap, ikaw ang mananagot sa pagtulong sa pinakamataas na kapitan sa usapin ng pagkuha ng Dark Warrior. Nagulat si Elsa, hindi inaasahan na magre-report ang direktor sa kanyang mga superior. Direktor, pinababa ang mga nakatataas, gaano kalakas? Si Elsa ay abala sa pagtatanong. Ngumiti ang direktor, I don't know exactly how strong, but I think it's at least no less than a level 70 expert. So in the future, pagdating ng Supreme Captain na yan, dapat tulungan mo siya ng maayos. Ay, oo. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro.
Huwag kang mag-alala, hindi pa rin nagbabago ang iyong posisyon, kaya lang ay hindi mo na kaya ang gawaing paghuli sa Dark Warrior, kaya kailangan mong humingi ng tulong sa iyong mga superior, at sa loob ng kalahating buwan, sila'y magpapadala ako ng mga eksperto. Si Lance ay nakaupo sa kanyang klase, nililinang ang kanyang panloob na lakas habang nakapikit ang kanyang mga mata. Ang Ghost Wheel Flash na ginawa ni Lance kagabi ay nakaubos ng malaking lakas ng loob ni Lance. Sa orihinal, ang martial skill na ito ay maaari lamang simulan kahit man lang sa panlabas na kaharian, ngunit si Lance ay labis na nagsikap na simulan ito. Ang martial art na ito ay tinawag na Ghost Wheel Duel, at ang Ghost Wheel Flash ay isa lamang sa mga galaw. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Lance. Tito Brown. Ang tumatawag ay si Kent Brown. Lance, may klase ka ba? Hindi. Tinawag ako ni Uncle Leo out of the blue, tell me what's up. Lance, ganito yan, ilang araw na ang nakalipas, nag-post ako ng advertisement para sa isang bodyguard at pumayag akong mag-conduct ng interview ngayon, libre ka ba, pwede mo ba akong puntahan at tulungan akong mag-interview at subukan kung alin ang sulit na kunin. Siyempre walang problema. Agad na tumango si Lance, medyo interesado si Lance, sa halip na kumuha ng boring na klase dito, mas gugustuhin niyang pumunta at tulungan si Kent sa interview. Nagmaneho si Lance sa kumpanya ni Kent Brown. Sa labas ng opisina ni Kent, 5 nakapanayam ang naghihintay. Pumasok si Lance sa opisina ni Kent Brown. Lance, nandito ka agad. Tito Brown, nandito naman lahat ang nasa labas para mag-interview sa bodyguard mo diba? Oo, 5 lahat. Eto ang impormasyon nila, tingnan mo. Papasukin mo na lang sila. Ipinadala ni Kent ang kanyang sekretarya para tawagan sila, tiningnan ni Lance ang babaeng sekretarya ni Kent, mga 30 taong gulang, medyo matikas. Nakita kaagad ni Lance na ang paraan ng pagtingin ni Kent Brown sa babaeng sekretarya na iyon ay hindi limitado sa kalihim. Ang kumpanya ay nasa proseso ng pagbuo ng bagong produkto sa nakalipas na 2 taon, at nagtatrabaho sa bagong produkto sa loob ng mahabang panahon. Ito ay hindi lamang 1 oras, ito ay 1 oras din bago ka magkaroon ng pagkakataon na makuha ang iyong mga kamay sa tamang tao, sabi niya. Ang bodyguard na iyon, si Atao, ay orihinal na hinamak si Lance. Ngunit matapos siyang ibaba ni Lance gamit ang 1 kamay, hindi na siya nang ahas na maliitin si Lance. Tanghali na rin noon, at inimbitahan ni Kent si Lance na mananghalian sa isang malapit na hotel at tinawagan si Wendy, na malapit din ang kumpanya. Ilang araw nang hindi nakita ni Lance si Wendy, at nakasuot ng pambabae si Wendy, napaka. Ang estilo ng isang uri ng babaeng presidente, si Lance sa unang pagkakataon na makita siyang nakasuot ng ganito, ibang lasa, karapat-dapat na maging pangalawa sa pinakamagandang babae sa London City. Pagkatapos ng tanghalian, naghahanda si Lance na bumalik sa paaralan nang dumating ang tawag ni Daylan, na tila nagmamadali. Hoy, Daylan. Lance, where have you been? Bumalik ka kaagad. Ah, ano yon? Natarante si Lance. Pagkatapos lang ng klase, lahat ay kumain ng tanghalian, at pumunta ako sa cafeteria kasama sina Lina at Sally. Ngunit nang bumalik kami mula sa tanghalian, nakita ni Sally ang kanyang drawer. Sabi ni Daylan, na tila hindi upang tiisin upang magpatuloy. Ano ang nasa drawer ni Sally? Nagsalubong ang mga kilay ni Lance. Noon lang sinabi ni Daylan, sa drawer ni Sally, may 1 piraso ng tae. Ano? Galit na galit si Lance. Sino te? Hindi ko alam, walang nakakaalam kung sino ang gumawa nito, sabi ni Daylan. Agad na bumalik si Lance sa paaralan, ngunit may 1 taong sadyang naglagay ng tae sa drawer ni Sally. Bumalik si Lance sa kanyang klase, kung saan kakaunti ang mga tao ang nagtipon. Lance. Nakita ng lahat si Lance na paparating at abala sa pagtingin kay Lance. Lumapit si Lance sa mesa ni Sally, at sigurado, may mabahong amoy na nagmumula sa drawer. Tumingin si Sally kay Lance nang may paglala. Sino ang may gawa nito?
Galit na sigaw ni Lance, hindi natatakot si Lance sa iba na magmumulan ng lantaran at sa totoo lang, natatakot siya sa ganitong uri ng kontrabida na gumagawa ng maliliit na galaw. Sinabi ni Sally, bumalik kami ng ganito pagkatapos ng hapunan, walang nakakaalam kung sino ang gumawa nito. Ang lahat ay tumingin kay Lance, hindi inaasahan na ang numero unong eksperto sa henyo, si Lance, ay mayroon ding mga sandali ng kawalan ng kakayahan. Sa sandaling ito, umungal si Daylan. Napatingin ang lahat kay Daylan at nakitang natatakpan ng dumi ang mga kamay ni Daylan. Anong nangyayari? Tanong ni Lance. Sabi ni Daylan sa pagkadismaya, Lance, binuksan ko lang ang drawer mo. Mas mabuting lumapit ka at tingnan mo ito. Lumapit si Lance sa kanyang mesa at tumingin sa drawer. Wow shit! Si Lance mismo ay nagulat. Kung ang drawer ni Sally ay isang bukol ng tae, kung gayon ang drawer ni Lance ay hindi bababa sa 50 bukol, isang buong drawer. Ilang mga estudyante na lumapit upang makita ito ay samuka sa lugar. Mapatla ang mukha ni Sally. Ang mga butas ng ilong ni Lance ay umuusok, oh my god, umalis siya sa ikatlong yugto ng umaga, at bumalik na may dalang drawer na puno ng tae. Lance kahit na siya ang unang master ng Palanan Middle School, ngunit ano ang silbi, palihim na gumagawa ng maliliit na galaw ang mga tao, hindi mapipigilan. Lance, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Daylan, na naging dahilan ng paghawak niya sa kanyang mga kamay. Galit na galit si Lance kaya lumipad siya palabas ng silid-aralan at sinipa ang kanyang mesa at lumipad pababa. Sinabi ni Sally Brown, paano kung tumawag ng pulis? Sinabi ni Lance, hindi na kailangang tumawag ng pulis, malalaman ko ang tungkol sa bagay na ito, huwag mong hayaang malaman ko kung sino iyon. Sa oras na ito, pumasok sina Yuan Liao at Xiao Jie mula sa labas, sumigaw si Yuan Liao, sino ang naghagis ng mesa sa ibaba, lumabas ka, ipinapangako kung hindi ko siya papatayin. Tumangala ang lahat at nakita sina Yuan Liao at Xiao Jie na puno ng galit at puno ng galit. Kanina lang ay bumalik sina Yuan Liao at Xiao Jie mula sa hapunan at dumaan sa ibaba, at biglang bumagsak ang isang mesa sa kanilang mga ulo, halos magkawatak-watek silang dalawa hanggang sa mamatay. Sina Yuan Liao at Xiao Jie ay inosenteng binaril sa buong katawan, at agad na sumugod si Yuan Liao sa galit. Nakita ni Lance si Yuan Liao na nababalot ng tae at natigilan din doon. 247. Si Yuan ay sumigaw sa galit, sino ang naghagis ng mesa? Walang nagsasalita sa klase. Sinabi ni Lance, Yuan, ano ang ginagawa mo? Ngumuso si Yuan kay Lance, Lance, wala itong kinalaman sa iyo, ipinapayo ko sa iyo na huwag isipin ang sarili mong negosyo. Tila hindi alam ni Yuan na si Lance ang nagpabagsak nito. Patuloy na umungal si Yuan Liao, sabihin, sino ang naghagis ng mesa? Sinabi ni Lance, Yuan, itinapon ko ito. Ano? Hindi inaasahan ni Yuan Liao na ito ay si Lance. Lance, ano ang ibig mong sabihin? Masyado mong binubuli ang mga tao. Labis ang galit ni Yuan Liao, gayunpaman, hindi niya kayang talunin si Lance, at wala siyang magagawa kay Lance. Sinabi ni Lance, Yuan Liao, mura sa inyong lahat, kasalanan ko nga ang bagay na ito, ngunit hindi rin ako laban sa iyo, dahil lang sa tanghali ay hindi ko alam kung sino, sadyang nagbuhos ng isang balde ng tae sa aking drawer, sinipa ang mesa sa ibaba dahil sa galit. Hindi ko na malaya na dumaan ka lang doon, at kung ako ang may kasalanan, masisisi ko lang ang asong gumawa sa akin. Si Lance ay isang makatarungang tao, ito kasalanan niya talaga ang insidente, sapat na ang loob ni Lance na aminin ito, at hindi umarte na parang bastos siya at karapat-dapat lang dahil ang kabilang partido ay si Yuan. Wala nang magawa si Yuan Liao kay Lance, ngayon ay nagkusa na rin si Lance na sabihin na kasalanan niya ito, wala siyang magagawa, bumaba na lang siya sa hagdan, galit na naglakad palayo. Si Yuan Liao, na lumabas ng silid-aralan, ay nagpaputok ng sumpa sa kanya. Bakit palaging ako ang malas? Unang URLM, Konsyo 8. Net.
Sinabi ni Xiaojia, mukhang hindi sinasadya ni Lance na puntiryahin kami sa pagkakataong ito, biktima rin siya, at hindi ko alam kung sino iyon, ngunit nang kumain si Lance, nagbuhos siya ng isang balde ng tae. Sa kanyang drawer, malamang na depressed din si Lance. Wala akong magagawa sa ngayon tungkol kay Lance, hahanapin ko siya mamaya para ayusin ang score, pero yung bastard na indirectly na biktima sa akin, hindi ko siya bibitawan. Galit na sabi ni Yuan. Itinapon din ni Lance ang mesa ni Sally, at pagkatapos ay ipinadala ang ilan sa kanyang mga kasamahan sa bodega ng paaralan upang ilipat ang dalawang bagong mesa. Tinawagan ni Lance si Sarah upang tingnan kung may paraan si Sarah para matulungan siyang mahanap ang taong nakikialam sa kanya. Nakatanggap si Sarah ng tawag mula kay Lance at medyo walang magawa. Kuya Lance, bumangon ako araw-araw para tulungan ka sa ganito at ganyan, at ikaw, kapag hindi man lang gagawin ng fiancé ko. Hindi nakaimik si Lance, naaalala pa rin ito ng babaeng ito. Sige, huwag ka masyadong magpakatanga, ibababa ko ang tawag kapag hindi ako tumulong. Sige, sige, tutulungan kita, hindi ba? Wait for my marriage. Pagkababa ng telepono, agad na tinulungan ng hacker na maliit na kagandahan si Lance na salakayin ang network ng Palanan Middle School, kasama ang cellphone ng bawat estudyante, nakikinig sa kanilang mga tawag sa telepono, pati na rin sa kanilang hindi naniniwalang walang makikitang bakas. Sa sandaling ito, sa bubong ng gusali ng paaralan. Si Yuhao at ang kanyang dalawang sidekicks ay naninigarilyo doon. Sinabi ng isa sa mga tagasunod, Mr. Yuhao, ang oras na ito ay itinuturing na nagpakawala ng masamang hininga, sa harap ng iyong ama, maaari mong sa wakas ay itaas ang iyong mga kilay sa isang sandali. Ngumuso si Yuhao, ang tanggang ibong iyon, si Lance, ay talagang iniisip na maaari siyang maging walang batas dahil lang siya ang numero unong eksperto, kung gayon, ang iba pang baliw at masasamang kabataan, wala pa ring dapat ihalo. Palaging sinasabi sa akin ng aking ama na huwag. Para matakot kay Lance, isa rin siyang estudyante, lahat tayo ay mga estudyante, hindi na kailangang matakot sa kanya. Hindi ako kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ito, ngunit sa pagkakataong ito ay sa wakas ay naglakas loob na manligaw sa kanya, kahit patago lang, simula pa lang ito, siguradong malalig ko siya ng bukas sa hinaharap. Sinabi ng tagasunod, Mr. Yuhao, tama ang iyong ama, sa mga tuntunin ng background ng pamilya ay lubusan mong pinalaki si Kent, bakit ka matatakot kay Lance? Ministro. Pinutol ni Yuhao ang sigarilyo sa kanyang kamay at inilabas ang kanyang telepono at sinabing, huwag ka nang magsalita pa, magre-report ako pabalik sa aking ama at ipapaalam sa kanya na nagalit ang kanyang anak. Agad na tumawag si Yuhao sa telepono. Hello, Dad. Wuho? Ano na? Tanong ng ama ni Yuhao sa hindi gaanong masigasig na tono, mula noong corporate summit na iyon, medyo nadismaya siya sa kanyang anak. Dahil sa araw ng corporate summit, nabangga niya si Lance, na ay napakamayabang, at ang kanyang anak na lalaki ay humarap kay Lance na parang isang wimp, nang si Lance ay mapanuksong tanungin ang kanyang anak kung gusto niyang makipagkita para sa isang away sa susunod na linggo, at bilang isang resulta, ang kanyang anak ay halos hindi nang ahas na pumasok sa paaralan. Sa oras na iyon, sinampal niya si Yuhao. Lahat tayo ay mga estudyante ng Palanan High School, si Lance ay isang estudyante lamang, gaano man siya kasama, ang kanyang pamilya ay hindi mas masama kaysa sa kanya, bakit siya matatakot kay Lance? Tumawa si Yuhao, Tay, hindi ba palagi mo akong sinasabihan na mag-wild sa harap ni Lance? Tatay, ang wild ko ngayon. Agad na sinabi ng ama ni Yuhao na nagtataka, talaga. How dare you fuck with Lance Damon? Tay, tama ka? Bakit ako matatakot kay Lance? Campus fanatic din ako, kaya baliw ako. Humalaklak ang ama ni Yuhao, tama, huwag kang matakot, kung may mangyari man, kailangan mong suportahan ka ng iyong pamilya. Walang kakilala ang lolo mo sa mga eksperto sa London City, kahit ano pa ang gawin ng itim at puti. Kumain ka na, bumangon ka na. Well, Dad, gagawin ko. Ito ang anak ng aking pamilyang So, kaya't sa ngayon.
Sa wakas ay natanggap ni Yuhao ang papuri ng kanyang ama at nasa magandang kalagayan. Si Lance ay nakaupo sa silid-aralan nang tumunog ang kanyang telepono, si Sarah ang tumatawag. Hoy, Sarah, may nalaman ka ba tungkol sa mga bakas? Tanong ni Lance. Sinabi ni Sarah, nakinig lang ako sa isang tawag sa telepono, baka may kinalaman ito sa iyo, ngunit ang tawag ay walang sinabi tungkol sa landi sa iyo, kaya hindi ako sigurado, mas mabuting pakinggan mo ang tawag na iyon. Sarili mo. Ipinadala ni Sarah kay Lance ang recording ng pag-uusap ni Yuhao sa kanyang ama. Sa recording, buong tapang na sinabi ni Yuhao na hindi na siya natatakot kay Lance at galit na siya. Lance, matapang sa harap ng Lance baliw, ngunit sinabi din ang kanyang lolo Suyang, alam ng maraming mga eksperto, itim at puti lahat kinakain, Lance ay hindi naisip kaya nakakatakot. Ang tawag na ito, walang indikasyon kung si Yuhao ang naglaro kay Lance, kaya hindi makapaghusga si Sarah. Nakinig si Lance sa usapan, kumunot ang kanyang noo, at nagpa siya na makipag-usap kay Yuhao. Si Lance ay umalis sa silid-aralan at dumiretso sa klase ni Yuhao, ngunit sa kasamaang palad, si Yuhao ay wala sa kanyang klase. Hiniling ni Lance sa kanyang mga kaklase na tawagan si Yuhao. Sa sandaling nasa bubong, masayang nakikipag-usap si Yuhao sa kanyang sidekick nang tumunog ang telepono. Kamusta? Mr. Yuhao? Nandito si Lance para makita ka, sa klase, sinabihan kanyang magmadaling bumalik. Nang inig ang katawan ni Yuhao, sa oras na ito, ang kanyang sidekick ay abala sa pagsasabing, Mr. Yuhao, huwag kang matakot, tiyak na hindi alam ni Lance kung ginawa natin ito, gayon pa man, ang insidente sa tanghali ay hindi marangal, hinding-hindi natin aaminin. Magalit ka, Mr. Yuhao, huwag mong pababayaan ang iyong ama. Manam. Pagkatapos maghintay sandali ni Lance sa silid-aralan ni Yuhao, si Yuhao at ang kanyang dalawang sidekicks ay nagyabang mula sa labas ng silid-aralan, si Yuhao ay may sigarilyo pa rin sa kanyang bibig, mukhang napakayabang. 248. Nakita ni Lance ang hitsura ni Yuhao at medyo nataranta, that time noong nagkita kami sa corporate summit, si Yuhao ay parang isang wimp sa harap niya, bakit parang baliw siya ngayon? Lance, ano ang hinahanap mo sa akin? Tanong ni Yuhao na may sigarilyo sa bibig. Sinabi ni Lance, Yuhao, seryoso akong naghihinala na pinakialaman mo ang aking drawer sa tanghali. Napabuntong hininga si Yuhao, Lance, mayroon ka bang katibayan? Kung mayroon kang ebidensya, magsimula ka lang ng away, kung wala kang ebidensya, mangyaring lumayo. Yuhao? Hindi nagkita ng ilang araw? Nagiging mayabang, naglakas loob na sabihing mawala ka sa harap ko. Ngumiti si Lance nang may pagtataka. Ngumuso si Yuhao, Lance, hindi ka naman big shot. Bakit ako matatakot sa iyo, kahit gaano ka kalakas, estudyante ka lang, kung may lakas kang loob na patayin ako, kung wala akong lakas ng loob na kumilos sa harap ko. Hahaha, Yuhao. Maganda ang poem ng isang scholar, parang sinabihan ka ng tatay mo na medyo mabaliw ka sa harap ko, siguradong hindi mo binaigo ang tatay mo, baliw ka. Tumawa si Lance, pakiramdam na hindi siya makapagsalita. Kasama nitong panunokso. May iba pa ba? Tanong ni Yuhao. Yuhao, ikaw ba ang gumawa ng mga drawer ko sa tanghali o hindi? Tanong ni Don Zimmer. Hindi ko alam. Natigilan si Yuhao. Walang patunay si Lance na ginawa niya ito, kaya hindi siya matamaan ni Lance sa sandaling ito. Yuhao, baliw ka? Interesado ka ba sa isang date? Tanong ni Lance. Nang marinig ni Yuhao ang tungkol dito, hindi niya namamalayan na nanginginig at umungol, hindi sumagot. Yuhao, kung malalaman kung ginawa mo ang insidenteng iyon sa tanghali, handa ka nang tumakas. Nanginginig si Yuhao sa loob, ngunit may sigarilyo pa rin sa kanyang mukha na tila galit na galit. Umalis si Lance sa klase ni Yuhao. Sa sandaling umalis si Lance, ang mga mag-aaral sa klase ni Yuhao ay agad na pumikit at pumalakpak. Yuhao, isa kang toro, walang takot ka sa harap ng sikat na Lance.
Pinuri ng mga estudyante sa kanyang klase ang katapangan ni Yuhao, kung sino pa man ay matagal na silang takot na takot. Pagkatapos ng lahat, si Lance ay isang karakter na walang nang-ahas na pukawin sa Palanan Middle School. Pagbalik sa klase, nagtanong si Dylan, ginawa ba ito ni Yuhao? Ewan ko ba, natatakot siyang aminin. Magiging honest siya kung bugbugin mo lang siya. Umiling si Lance, paano kung hindi talaga siya iyon? Hindi ako basta-basta makakatama sa isang tao dahil malakas ako, di ba? Siyempre, kung siya talaga, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko. Sa sandaling ito, isang bustle ng mga boses ang nagmula sa ibaba ng gusali ng paaralan. Anong nangyayari? Sabi ng isang estudyante. Hindi ko alam, nakita ko si Yuan na hinihila si Yuhao, hindi ko alam kung anong klaseng conflict sila. Natigilan si Lance nang marinig niya ang talakayan sa klase, pumunta lang si Lance para hanapin si Yuhao, bakit biglang nakipag-away si Yuan sa kanya. Sa sandaling ito, sa harap ng klase ni Yuhao. Hinawakan ni Yuhao ang windowsill gamit ang dalawang kamay para pigilan si Yuan na kalagkarin siya palayo. Yuan, anong ibig mong sabihin? Galit na sigaw ni Yuhao. Si Yuan ay napuno ng galit, narinig niya mula sa isang estudyante na si Yuhao at ang kanyang tagasunod ay nagdala ng isang balde ng tae sa tanghali, at walang duda na si Yuhao. Paano ginawa ito? Si Yuan ay walang magawa tungkol kay Lance, ang kanyang puso ay labis na bigo, ngunit sa ngayon, dahil alam niyang si Yuhao ang may gawa nito, paanong hindi niya mailalabas ang kanyang galit kay Yuhao, kung hindi para kay Yuhao na gumagawa ng maliliit na galaw kay Lance, hindi sana sinipan ni Lance ang mesa sa ibaba. Yuhao, pumunta ka sa banyo para sa akin. Galit na sabi ni Yuan. Galit din si Yuhao, sinabi niyang hindi niya sinaktan si Yuan. Yuan, huwag kang masyadong mangbuli sa iba, wala akong sama ng loob sa iyo. Sigaw ni Yuhao. Kinaladkad ni Yuan si Yuhao papunta sa banyo, anong nangyari pagkatapos nito, hindi ko na ay detalye dito, balita ko nakakalungkot. Tulad nito ay wala ito sa negosyo ni Lance, hindi nag-abala si Lance na bigyang pansin, ang ganitong uri ng away sa paaralan ay nangyayari sa lahat ng oras. Sa sandaling ito, sa likod ng paaralan, sa ilalim ng isang nakatagong talon, isang ordinaryong estudyante ang nagmumula at nagsasanay ng kanyang espada, ang kanyang kakayahan sa espada ay napakalalim. Pagkaraan ng ilang minuto, ang estudyanteng ito ay tumigil sa pagsasanay ng kanyang espada, at ang isa pang estudyante sa tabi niya ay abala sa pag-aabot ng tubig at sinabing, "Young master, uminom ka ng tubig." Uminom ang bata ng tubig at nagtanong, ang kasalukuyang kakayahan ni Young Master sa espada, ilang galaw ang maaaring ipasa ni Lance sa aking mga kamay. Young Master, hindi kailanman. Pero, parang sasabugin ko na talaga si Lance sa tuwing nakikita ko ang mukha niyang mayabang at walang talo, gusto kong gawin iyon. Young Master, never, na si Lance ang man of the hour sa Palanan High School, kung aalagaan mo siya sa tatlong galaw, magiging sensasyon kaagad sa campus, nahihirapan tayong magtago. Ang ating mga pagkakakilanlan sa lungsod na ito ngayon, hindi natin dapat ilantad ito Young Master, ang kailangan mong gawin ngayon ay lihim na pagbutihin ang iyong lakas, para matalikod mo ang iyong pamilya sa hinaharap. Hindi na kailangang makipag-away sa isang maliit na tao tulad ni Lance, hayaan siyang magalit kung gusto niya, kahit gaano kagalit ang langgam pa rin ito Malungkot na sinabi ng estudyanteng iyon, gustong-gusto kong bugbugin ang Lance na iyon, ngunit sa kasamaang palad, kailangan kong itago ang aking lakas, kailangan kong maging mahinahon, gusto kong mamulot ng bulaklak sa paaralan para masaya, ngunit natatakot ako. Nang pag-akit ng atensyon sa pagiging masyadong high profile, ano ang silbi nitong pamumuhay, Nima? Young Master, pasensya ka na Ang bulaklak ng paaralan ay tao rin ng malaking atensyon, kung pupulutin mo ang bulaklak ng paaralan, tiyak na maaakit nito ang atensyon ng buong paaralan. Sumigaw ang young master student na iyon, hindi ito maaari, at hindi iyon, hindi ko na matiis, gusto kong kunin ang bulaklak ng paaralan. Young master, pasensya ka na, maghintay ka pa,
kapag naging matatag na ang family side, pwede kang maging bukas at tapat at gawin mo lahat ng gusto mo, walang pipigil sa'yo kung gusto mong maging number 1 expert sa Palanan High School. Sana maging matatag na ang family side, kapag naging stabilized na ang family side, ang 4 na school flowers ng White Cloud High School, matutulog muna ako hanggang 3, kung hindi, paano ko mabubuhay ang pasensya ko para sa panahong ito? Ng oras. Young Master, pagdating ng araw na iyon, maaari kang magkaroon ng 4 na bulaklak sa paaralan kung gusto mo, ngayon kailangan mong magtiis muli. Nang matapos ang paaralan sa gabi, sabay na lumabas ng paaralan sina Lance, Dalen at Sally. Tinakbo nila si Yuhao, para lang makitang masama ang hitsura ni Yuhao, kinaladkad siya ni Yuan sa banyo noong hapon at ginawa ang hindi makataong parusa, nagpa siya na lang siyang magmukmok, ngunit hindi pa niya nagawa. Wala pang kalahating araw na naguguluhan. Sa sandaling ito, nagkita sina Yuhao at Lance sa harap ng paaralan. Hindi ko alam kung bakit, nakita ni Yuhao si Lance na isang pagsabog ng inis, siya ay magiging Yuan Liao sa hapon upang magsagawa ng hindi makataong mga aksyon, ang dahilan ay, sinipan ni Lance ang mesa sa ibaba, ang drawer ng tae ay nagkataong bumaril. Sa buong lumipas na Yuan Liao. Si Yuan Liao ay hindi nang ahas na gumawa ng anuman kay Lance, kaya ginawa niya ang hindi makataong pagkilos sa kanya. 249. Kaya ngayon, nang makita ni Yuhao si Lance, patuloy na umaalab ang apoy, na para bang lahat ng ginawa ni Yuan sa kanya ay pawang salamat kay Lance. Tang Damas. Si Yuhao, sa kanyang galit, ay direktang sumigaw ng Tang Dombi, malamang na nahimatay din siya sa hindi makataong pagkilos ni Yuan, kung hindi, paano siya maglalakas loob na sumigaw ng Tang Dombi sa buong view ng lahat ng ganoon. Natigilan si Lance, medyo hindi makareact. Saan nakuha ni Yuhao ang lakas ng loob na tawagin siyang Tang Dombi? Yuhao, may sakit ka. Sabi ni Lance na nakatingin kay Yuhao. Galit na galit si Yuhao nang maalala niya ang hindi makataong nangyari sa inidoro kaninang hapon, at sa ngayon, nababalot na siya ng galit na iyon. Kinagat ni Yuhao ang kanyang mga ngipin at sinabing, Lance, ikaw ang lahat ng ito. Sabi ni Lance, naguguluhan, ang mga magagandang bagay na nagawa ko. Anong kabutihan ang nagawa ko? Si Yuhao ni Nima, hindi pa nga ako nakakasettle ng score sa iyo, pero kahit papaano ay pinapagalitan mo ako. Sigaw ni Yuhao. Sa oras na ito, biglang tinakpan ni Lance ang kanyang ilong, naramdamang parang may lumabas na hindi kasiya siyang amoy nang sumigaw si Yuhao, tinakpan ni Lance ang kanyang ilong at umatras ng ilang hakbang, habang sinasabing, damn, bad breath. Nakita ni Yuhao na tinakpan ni Lance ang kanyang ilong at sinabing mayroon siyang masamang hininga, lalo pang nag-aapoy ang kanyang puso. Lance, hindi pa ako tapos sayo. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Lumapit si Sally at nagtanong, Lance, anong problema? Bakit pa ulit-ulit na sinasabi ni Yuhao na tapos na siya sa iyo, mukhang hindi mo siya sinaktan kamakailan? Ngumuso si Lance, alam ng multo, isang psychopath, pero na. Agad na naglakad ang 3 tauhan ni Lance. Sa loob ng ilang hakbang, umungal si Yuhao, Tang Damas, hindi pa ako tapos sa iyo. Si Lance sa orihinal ay hindi nag-abala sa kanya, ngunit, si Yuhao ay naging isang psychopath at sumisigaw na hindi pa siya tapos sa kanya. Nagalit ito kay Lance, hindi man lang niya pinindot si Yuhao upang itanong kung ginawa niya ito. Ngunit magaling si Yuhao, direktang kinasusuklaman niya si Lance. Tumalikod si Lance at naglakad patungo kay Yuhao. Hinawakan ni Sally si Lance at sinabing, kalimutan mo na ito. Nagalit si Lance, 3 beses niya akong ginugulo, makakalimutan mo pa ba ito ng ganito? Lumakad si Lance sa harap ni Yuhao at umungol, Yuhao, alam kong gusto ng tatay mo na kumilos ka ng kaunti sa harap ko, hindi ako nag-abala na makisama sa iyo, ngunit Nima, nagalit ka sa akin. Paulit-ulit, sa tingin mo ba napakadali kong i-provoke? Habang tinitingnan ni Yuhao si Lance, lalo siyang nagalit, nawala na ang kaunting kaduwagan na nasa puso niya kay Lance. Lance, sa madaling salita, ako, si Yuhao, ay hindi pa tapos sa iyo, at Yuan Liao, kayong dalawa, hintayin mo ako.
Natarante si Lance sa kanyang narinig, at pagkatapos ay naalala ni Lance na tila brutal na binugbog ni Yuan Liao si Yuhao noong hapon. Naisip ba ni Yuhao na ako ang nag-utos kay Yuan na bugbugin siya? May sakit ba siya, ganoon ba kaganda ang relasyon ko kay Yuan? Yuhao, ipinapayo ko sa iyo na itigil mo na ang pag-provoke sa akin, kung hindi, bugbugin talaga kita, at ang pakikialam sa aking drawer sa tanghali, kung kailangan kong mag-imbestiga at malaman na ginawa mo ito, handa ka nang matapos. Hahaha, hahaha. Biglang humagalpak ng tawa si Yuhao. Anong tinatawa-tawa mo? Naramdaman ni Lance na parang may mali kay Yuhao, parang baliw, hindi niya alam kung ano ang nagpapasigla sa kanya. Kinagat ni Yuhao ang kanyang mga ngipin at sinabing, Lance, hindi na kailangang mag-imbestiga, ako ang may gawa nito. Ano? Ikaw talaga ang may gawa nito. Nanlamig ang mukha ni Lance. Oo, ako ang may gawa nito. Pa! Sinampal ni Lance ang mukha ni Yuhao ng napakalakas kaya namula ang mukha ni Yuhao. Si Sally at Dylan ay abalang tumakbo. Sinabi ni Lance, Miss, ang insidenteng iyon sa tanghali ay kagagawa ni Yuhao. Pagkatapos sabihin iyon, hinawakan muli ni Lance si Yuhao at pinalo siya ng mahigpit. Hindi nagtagal, nagdulot ng kaguluhan ang away sa harap ng paaralan, at maraming estudyanteng pauwi na mula sa paaralan ang nanood. Sa hindi kalayuan, nakita ito ni na Yuan at Wu Xiaojia. Napangiti si Xiaojia, Jayuan, mukhang nalaman ni Lance na gawa iyon ni Yuhao, at binubugbog niya si Yuhao sa ngayon. At ngayong gabi siya ay brutal na binubugbog ni Lance, hahaha. Napabuntong hininga si Yuan Liao, tumawa ka ng utot fuck, maayos akong naglalakad doon, walang dahilan kung bakit nataman ang lahat, tawa ka pa rin ng tawa. Si Lance ay brutal na binugbog si Yuhao, none of my business, this is originally a matter sa pagitan ni na Yuhao at Lance, at kahit papaano ay naging isa kami sa mga biktima, siya, kapag iniisip ko iyon, lalo akong nagagalit. Sinuntok ni Lance si Yuhao ng napakalakas kaya napahiga siya sa lupa, nabugbog at namamaga, hindi na makatayo. Si Sally ay natakot na bugbugin ang lalaki hanggang sa mamatay at abala sa pagkukumbinsi kay Lance na huminto. Noon lang tumigil si Lance at napagalitan, Yuhao, apo ka, sa susunod na maglakas loob ka pa ring gawin iyon, magingat ka sasayangin kita. Galit na tumawa si Yuhao, Lance, at Yuan Liao, hintayin mo ako. Natigilan si Lance, bakit parang mas galit si Yuhao kaysa sa kanya, at kinaladkad din niya si Yuan papunta dito. Si Lance ay kinaladkad ni Sally. Naguguluhang sabi ni Dylan, Lance, bakit pakiramdam ko mas galit pa si Yuhao sa iyo Ikaw ang biktima dito. Ikaw ang dapat na mas galit, di ba? Paanong si Yuhao ay kahit mas galit kaysa sa iyo, na parang siya ang biktima? Umiling si Lance sa pagtataka. Nagalit din si Yuan Liao nang marinig niyang sinisigaw pa rin ni Yuhao ang kanyang pangalan, naging biktima siya sa magandang dahilan, ngunit talagang nagkaroon ng lakas ng loob si Yuhao na kamuhian siya. Si Lance ay nagmaneho hanggang sa pauwi, si Dylan ay sabay ding pumunta sa bahay ni Sally, si Lance ay patuloy na nagtuturo sa kanya ng ilang martial arts. Nawala ng malay si Yuhao at umuwi. Nang makita ng ama ni Yuhao na bumalik si Yuhao na may bagbog na mukha, nagulat siya. Yuhao, anong nangyayari sa'yo? Sinong bumugbog sa'yo ng ganyan? Hahaha, hahaha. Humajejek si Yuhao. Ang ama ni Yuhao ay abala sa pagtatakip ng kanyang ilong, Yuhao, kailan ka nasunog, bakit ang bango ng hininga mo, hilingin sa iyong lolo na ipagtimpla ka ng herbal tea. Sa oras na ito, ang lolo ni Yuhao, si Suyang, ay lumabas at mapagpakumbabang nagsabi, kasama ko, isang sikat na doktor sa bahay, paano ako masusunog? Tiningnan ni Suyang ang kanyang apo, ang kanyang ilong at mukha ay namamaga, abala sa pagtatanong, sino ang tumama sa iyo? Si Yuhao ay tumingin sa kanyang ama na may hinanakit, kung hindi siya sinabihan ng kanyang ama na medyo mabaliw, baka hindi magkakaroon ng pangyayari ngayon. Yuhao, ano ang ibig mong sabihin sa pagtingin mo sa akin ng ganyan?
Nakita ng ama ni Yuhao ang kanyang anak na nakatingin sa kanya ng may sama ng loob, sobrang galit na galit na siya nang makitang binugbog ng ganito ang kanyang anak, napakawalang silbi, ngunit ginawa niya. Ti-expect na babalik ang kanyang anak at ihain ito sa kanya, lalo pang nagngangalit. Tay, ikaw na lang. Insolent, ako ang tatay mo? Ikaw na mismo ang walang kwenta, binubuli ka sa school, tapos pinalabas mo pa ako, paano ako nagkaanak ng walang kwentang anak na tulad mo? 250. Sinabi ni Yuhao sa kanyang lolo, Lolo, ayaw mo bang malaman kung bakit mabaho ang hininga ko? Well, pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo. Paulit-ulit akong sinabihan ni Itay na maging wild sa harap ni Lance Damon at huwag matakot sa kanya. Dahil lahat kami ay mga estudyante. Nakinig ako sa kanya at nag-wild sa harap ni Lance, kaya kumuha ako ng isang balde ng tae at itinapon ito sa drawer ni Lance noong tanghali habang ang lahat ay nasa tanghalian. Ang una kong napansin ay iyon hindi ko alam ito, ngunit hindi ko akalain na sinipan ni Lance ang mesa sa ibaba, nang dumaan si Yuan Liao, at ako ay hindi mahawakan. Si Yuan Liao ay hindi nang ahas na gumawa ng anuman kay Lance, kaya nag-imbestiga siya. At nalaman kong ginawa ko ito. Galit na galit ako, ngunit wala akong magawa tungkol kay Yuan, kaya kinailangan kong ilabas ito kay Lance, at sa wakas ay binugbog na naman ako ni Lance ngayon. Nanginginig si Suyang at itinuro ang bibig ng kanyang apo at sinabing, ang ibig mong sabihin, mabaho ang hininga mo dahil. Hahaha, tama na. Tumawa si Yuhao at biglang, isang mabangis na halik sa bibig ng kanyang ama. Ang tatay ni Yuhao ay tanga. Pupo. Hahaha. Patuloy na humajejek si Yuhao sa buong villa, habang si Suyang, natigilan doon, hindi kumikibo. Pagsapit ng gabi, umalis si Daylan sa bahay ni Sally at sumakay ng bus pabalik, at pumunta si Lan sa kanyang silid upang maligo. Sally sa harap ng computer sa kwarto, sa hitsura para sa isang mahabang panahon, at sa wakas ay nagpa siya, open-ended, bagong taon regalo araw, direkta upang magpadala Lance chocolate. Sa sandaling ito, kakauwi lang ni Elsa mula sa trabaho at nakita ang kanyang kapatid na si Yana na tulala. Yan, bakit ka natulala? Siya nga pala, kumusta ang mga bagay kay Lance? Kailan tayo magkakaroon ng relasyon? 17 taong gulang ka rin, napakataas ng talento ni Lance sa martial arts, kung may in love ka sa kanya, sobrang suportado ko sa iyo. Sabi ni Elsa, gustong-gusto ni Elsa na iset up ang kanyang kapatid kay Lance, dahil ang martial arts comprehension ni Lance ay labis na pinahahalagahan ni Elsa. Nanlumo si Yana, ate, pwede bang itigil na natin ang pag-uusapan? Anong mali? Kami ni Lance, imposible. Sa iyong poster at lakas sa martial arts, may pangalawang tao ba sa paaralan na mas angkop para sa kanya? Tama si Elsa, ang apat na iba pang bulaklak ng paaralan, si Leslie Smith lang ang nakakagawa ng martial arts, ngunit ang martial arts ni Leslie Smith ay hindi pa sapat upang maabot ang nangungunang 10 eksperto sa henyo. Si Yana, sa kabilang banda, ay isang talentadong henyo, at ang kanyang tunay na kagandahan ay kasing ganda ni Elsa, at siya at si Lance ay talagang ang pinakamahusay na tugma para sa isa't isa. Ito ang dahilan kung bakit kumpiyansa si Elsa na iset up ang kanyang kapatid kay Lance. Nagtanong si Elsa, yan, hindi mo pa ipinapaalam kay Lance ang tunay mong mukha, di ba? Tumango si Yana. Natahimik si Elsa, yan hindi ba sinabi ko sa iyo? Ipakita mo kay Lance ang iyong tunay na mukha, o kung hindi, sa pangit mong mukha ng tao, paano mai-inlove si Lance sa iyo? Sinabi ni Yana, ate, hindi ko ipinapakita kay Lance ang aking tunay na mukha, ngunit nag-aalala ako na, nang makita ko ang aking tunay na mukha, nag-aalala ako na ang nakikita niya sa akin ay hindi ako tao, ngunit ang aking hitsura. Ayoko ng ganoon, kung may in love si Lance sa akin ngayon, bibigyan ko siya ng sorpresa at ipakikita niya ang aking tunay na mukha, hindi ba iyon ay magiging mas romantiko at mas matatag na relasyon? Kung hindi, ang nakikita lang niya ay ang itsura ko. Hindi nakaimik si Elsa, ngunit tila may kabuluhan ito, ngunit ang problema ay malabong mai-in love si Lance sa isang pangit.
Katatapos lang maligo ni Lance at bumaba nang makatanggap siya ng kakaibang tawag sa telepono. Hello? Sino te? Ako ito, Elsa. Ang boses ni Elsa ay nanggaling sa telepono, si Lance ay natigilan, paano nalaman ni Elsa ang kanyang numero ng telepono at paano niya ito tinawagan, dahil ba ito sa gabi? Nahuli mo ba si Yuhao? Captain Shu, wala ka pa bang duty ngayong gabi? May isang bagay na hindi na makapaghintay hanggang bukas. Natahimik si Elsa, huwag kang kabahan, hindi kita hinahanap dahil may ginawa ka, may gusto akong pag-usapan sa iyo, libre ka ba ngayon, lumabas ka ngayong gabi at ako, isasama kita sa hapunan at may pag-uusapan sa daan. Nawala ng masabi si Lance, siya at si Elsa, parang wala silang magandang pagkakaibigan. Captain Shu, tama ba ang narinig ko, iniimbitahan mo ako sa hapunan? Napabuntong hininga si Elsa, sandali lang kita ihahatid sa hapunan, ang pag-uusapan ng mga bagay-bagay, ano? Ang hindi pagbibigay sa akin ng ganyang mukha. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, hindi mahulaan ni Lance kung ano ang gustong pag-usapan ni Elsa sa kanya, kaya pumayag siya. Sinabi ni Elsa na makikipagkita siya sa kanya sa alas 7 sa pasukan ng Tangchao World. Mabuti. Pagkatapos ay sinabi ni Lance kay Kent, Theo Brown, may lalabas ako saglit, kaya hindi ako kakain sa bahay ngayong gabi. Ang Captain Shu na iyon ay sinabi niyang iniimbitahan niya ako sa hapunan, kaya lalabas ako. Saglit. Natigilan si Kent Brown, bakit magiging mabait si Elsa na anyayahan si Lance sa hapunan? Bumaba lang si Sally at kinakabahang nagtanong, crush ka ba ni Elsa? Tumingin si Kent sa kanyang anak at galit na sinabi, Sally, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Masama kung marinig ka ni Captain Shu, si Captain Shu ang numero 1 kagandahan sa London City, hindi ko alam kung gaano karaming mga admirer. Meron, at high school student pa lang si Lance, paano siya makatingin? Sorry, Lance, hindi ko sinasadya, ako. Ngumiti si Lance, ayos lang, Theo Brown. Totoo ang sinabi mo, si Elsa ang diyosa ng hindi mabilang na mga lalaki, paano siya magiging interesado sa akin? Napangiti ng awkward si Kent. Nagmaneho si Lance patungo sa kanyang destinasyon, ang Tangchao World. Ang Tangchao World ay isang food city na may maraming delicacy, at ang bahay ni Elsa ay hindi kalayuan dito, kaya pinili niyang magkita dito. Nang dumating si Lance sa Tangchao World, naghihintay na si Elsa sa harap ng pinto, nakita muli ni Lance si Elsa at hindi niya maiwasang magpantasya tungkol sa araw na iyon, ang kanyang puso ay biglang tumibok ng hindi maipaliwanag. Ang kumpanya ay nasa loob ng proseso ng pagbuo ng pinakabagong produkto ng kumpanya, na isang bagong produkto na ipapakilala sa merkado. Pilit na pinigilan ni Lance ang pintig sa kanyang puso at umakyat. Captain Shu, pinaghintay kita. Sige, pasok na tayo. Sabi ni Elsa na walang pakialam sa mukha. Umupo si Elsa sa isang specialty shop sa Food City at nag-order ng mesa. Tanong ni Lance, Captain Shu, ano ang gusto mong pag-usapan sa akin? Sinabi ni Elsa, tungkol sa kapatid ko, ngunit walang pagmamadali sa ngayon, kumain muna tayo at mag-usap pagkatapos. Oh! Kapag kumakain si Lance, hindi niya maiwasang mapasulyap ng kaunti sa mga susul ni Elsa, pagkatapos ng lahat, nakita na niya ito noon at palaging pinagpapantasyahan ang mga ito. Pinandilatan ni Elsa si Lance at sinabing, hindi ka ba maaaring magpakita ng paggalang, huwag mo akong patuloy na tutok, napakadali bang pantiryan ng mga suso ng babae. Awkward na ngumiti si Lance, sorry, Captain. Kalimutan mo na ito, dahil ikaw ay isang estudyante pa rin na may buntot na pagbibinata, hindi na kita guguluhin, sa susunod ay huwag kang masyadong bastos. Hindi alam ni Elsa kung bakit, medyo nag-aalala tungkol sa mga boobs ni Lance na nakatutok sa kanya, kanina ay parang wala siyang pakialam sa mga taong tumutuon sa kanya, hindi ko alam kung bakit palagi siyang nagmamalasakit nitong nakaraang 2 araw, bukod pa, kapag ang mga tao ay nakatutok sa kanyang mga suso, palagi niyang iniisip ng Dark Warrior. Dahil ba matapos siyang makita ng Dark Warrior noong gabing iyon, nagsimula siyang mag-alala. Ayaw niyang mapanood ng ibang lalaki.
Hindi rin maintindihan ni Elsa ang pagbabagong ito sa sarili niyang isip.